Sa paaralang ito, tinitingnan nila ang relasyon ng mga mag-aaral. Hahatiin ang mga estudyante sa mga grupo at hahayaan silang mamuhay bilang mag-asawa. Si Jiro Yakun, ang bida, ay lihim na gusto si Shirori sa kurika at nais niyang makasama siya. Ngunit napilitan siyang makipagtambal kay Akari Watanabe, ang diyosa ng mga lalaki. Gusto ni Akari ang sikat at gwapong si Minami Tenji at hindi pinapansin si Jiro. Madalas silang magtalo kaya't nababawasan ang puntos nila ayon sa patakaran ng paaralan. Kung makakakuha sila ng antas, maaari nilang palitan ang mga kasosyo nila. Iniisip ni Akari na si Minami na mahusay ay makakapasok sa isang antas. Kaya't pinakiusapan niya si Jiro na makipagtulungan para maiwasang mabawasan ang puntos nila. Upang idagdag muli ang puntos, sinimulan niyang akitin si Jiro. Matagal nang single si Jiro at unang beses niyang makipag-intimate sa babae. Nagulat si So kaya tumakas siya para bumili ng gamit. Mula malayo, nakita ni Jiro sina Shirori at Minami na magkasama. Nalaman niyang pinagsama sila pabalik sa bahay na inayos ng paaralan. Nalungkot si Jiro. Tumunog ang doorbell. Dumating ang kaibigan ni Jiro para iayain siyang pumunta sa Comic-Con. Bago umalis, sinabi ni Akari kay Jiro na kung gusto niyang puntos, kailangan niyang halikan siya bago lumabas. Hinalikan ni Jiro ang kanyang mga labi na nagpapabalik sa kanilang marka. Isang araw, nang makita ni Jiro si Shirori na nakahawak sa braso ni Minami, nagalit siya. Pagkatapos ng klase, umuulan at si Jiro na walang payong ay nakulong sa school building. Umupo si Shiori sa tabi ni Jiro at kinausap siya. Nalaman ni Jiro na natatakot si Shiori sa mga surot kaya hinawakan niya ang braso ni Minami. Ang paliwanag ni Shiori ay nagbalik ng kumpiyansa ni Jiro. Dumating si Minami sa paaralan para dalhan ng payong si Shiori. Pag-alis ni Minami kasama si Shiori, nanlumo si Jiro sa gabi. Gusto ni Akari ng matataas na marka para mapalitan ang kapareha. Ganoon din ang tingin ni Jiro. Kaya siya na ang nagpakain kay Akari. Akala nila nag-aarting lang. Pero madalas nilang nararamdaman ang halik kapag nagiging malapit. Isang gabi, habang nangangarap siyang mahalikan si Shirori, sinigawan siya ni Ikari dahil gusto niyang manood ng American zombie movies kasama si Jiro para makakuha ng mas maraming puntos. Bumili pa si Akari ng couple pajama ni Jiro. Nang magpapalit siya ng damit sa harap ni Jiro, namatay ang kuryente. Takot na takot si Akari kaya niyakap niya si Jiro. Ang kanilang touch ay nagpapanatili sa pagtaas ng marka. Hindi mapigilan ni Jiro na yakapin si Akari at purihin ang kanyang cuteness. Lumabas na ang periodical report card. Sina Jiro at Ikari ay nakakuha ng SEC para sa mahusay na pagganap. Sina Minami at Shirori ay nakakuha ng E na nagpapahirap kay Jiro. Sa dami ng problema, nagkakasakit si Jiro. Ngunit hindi na nanatili si Akari sa bahay upang alagaan siya. Narinig ni Jiro ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, dumating si Shirori. Nakatulog si Jiro sa pangangalaga ni Shirori. Doon lamang naihayag ni Shirori ang kanyang puso. Palaging gusto ni Shirori si Jiro. Gusto niya itong halikan habang natutulog. Ngunit sa huli, tinanggihan niya ang ideya dahil wala silang formal na relasyon. Sa gabi, umuuwi si Akari at naliligo. Lumapit si Jiro sa pinto para magpasalamat kay Shirori sa pag-aalaga sa kanya. Pero ngayon, hindi natutuwa si Akari kapag naiisip niyang tulungan si Jiro pagkatapos ni Shirori, nairita siya. Mula sa gabing ito, tinanong ni Akari kung anong klaseng babae ang gusto ni Jiro. Nalaman ni Akari na gusto ni Jiro ang mga babaeng gumagawa ng bento. Kinabukasan, sinimulan niyang gawin ang pinakamataas na antas ng bento para kay Minami. Bago iyon, binigay niya kay Jiro ang lahat ng pinapractice na bento. Sa wakas, handa na si Akari na ipadala ang pinakamahusay na bento kay Minami. Nang makita niyang gutom si Jiro, pinakain niya ito. Iniisip ni Akari na ibibigay ang masarap na bento sa ibang lalaki. Nagsisimulang maging komplikado si Jiro. Nang sandaling iyon, lumapit si Shirori para bigyan sila ng apple pie. Habang nag-uusap, nalaman ni Akari na mali siya tungkol sa kagustuhan ni Minami sa pagkain. Patuloy na pinupuri ni Jiro ang alindog ni Chirikari, ngunit di sinasadyang ihayag ang iniisip. Lahat ng lalaki sa paaralan tulad ni Akari at Wada ay malapit sa kanya. Agad nagsisi si Jiro sa sinabi, ngunit itinulak siya ni Akari sa sofa at hinawakan ang mga kamay niya para hubarin siya. Pero huminto siya sa huling hibla ng katinuan at Akari, nagkamali ng akala na si Shirori lang ang gusto ni Jiro. Sa pilit ng ngiti, sinabi niya sa bata na itigil ang peking relasyon. Simula noon, mas naging hiwalay sina Jiro at Akari. Kapag inanunsyo muli ang ranggo, bumagsak sila sa antas ng Ethereum.
Si Manami at Kairori ay na-promote sa level. Pag-uwi ni Jiro, nakita niya ang almusal na ginawa ni Ikari. Sinubukan niyang lutasin ang hindi pagkakaunawaan. Taimtim na sinabi ni Jiro na umaasa siyang maresolba ang kanilang hindi pagkakaunawaan at bumalik sa dati. Si Akari, sobrang excited na nasabi niya gusto niya si Jiro. Sinubukan niyang itama ito at gawing biro. Pumayag si Akari na magpanggap na mag-asawa kay Jiro na nagpagaan sa kanya. Nakikipag-usap si Akari sa mga kaklase tungkol sa chismis sa internship ng pagpapanggap na mag-asawa. Palihim na pinagmamasdan ni Jiro si Akari. Tapos, inaakit ni Minami ang atensyon ng lahat. Ang dalawang babae na gusto ni Jiro ay sobrang close kay Minami na ikinadismaya ni Jiro. Samantala, ang mga kaibigan ni Akari ay nagkalat ng chismis na si Minami ay masaya sa Peking Wave Shirori at walang balak palitan ito. Pero hindi na dismaya si Akari dahil ang pagmamahal niya kay Minami ay parang naagaw na ni Jiro. Pagkatapos ng klase, sinalubong ni Akari si Minami. Sa sobrang tuwa niya, natamaan niya ang istante. Habang malapit nang mahulog ang kahon, nagmamadali si Minami upang iligtas siya at nauwi sila sa kilalang postura. Bumilis ang tibok ng puso ni Akari. Nang sabihin ni Minami na maayos na sila ni Shirori, biglang umiyak si Akari. Habang inaalil siya ni Minami, nakita sila ng kaibigan ni Jiro. Mukhang naghahalikan sina Akari at Minami. Samantala, tinanong ni Jiro si Shirori kung magiging mag-asawa sila ni Minami magpakailanman. Kahit gusto nila ang isa't isa, hindi nila ito malinaw na ipinapahayag. Nang anyayahan ni Jiro si Shirori na maging partner, tumakbo agad ang kaibigan ni Jiro. Dumating sina Minami at Ikari. Nagambala, nabigo si Jiro na ihayag ang nararamdaman kay Shirori. Sa susunod na klase, narinig ni Jiro na nag-leave si Ikari dahil sa sakit. Sinabihan siya ng kaibigan na pagkatapos ng AE class, nakita niya sina Minami at Akari na naghahalikan. Pag-uwi ni Jiro pagkatapos ng klase, nakita niya si Akari na nakahiga sa couch at nilalaro ang phone niya. Binati niya si Akari na agad naramdaman ang selos ni Jiro. Tumawa siya at ipinaliwanag na tinutulungan lang siya ni Minami na alisin ang alikabok sa mata. Tumatawa si Akari pero may luha sa mata. Nararamdaman niyang lumalayo siya kay Minami. Niyakap ni Jiro si Akari para aliwin siya. Si Akari, sabi ng iba, mukha siyang open na babae. Pero sa totoo lang, conservative siya. Ang halik niya kay Jiro ay ang una. Dahil dito, masaya si Jiro. Isang araw, nakaduty si Jiro sa school at nakita niya si Shirori at nag-usap sila. Nakita ito ni Ikari at nalungkot pero hindi niya ginambala. Habang magkasama sina Jiro at Akari, nasabi ni Akari na gusto niya ito. Gusto niyang maging mas malapit kay Jiro at mas makilala pa. Paliwanag ng dalaga, kaswal lang siyang nagsasalita. She fears Jiro will detect her thoughts. Inanunsyo ng guro na magkakaroon ng pagsusulit at ang mga babagsak ay tatanggap ng mataas na intensity na pagtuturo. Tinanong ni Jiro ang grades ni Akari. Mas malala pa ang grades ni Akari kaysa kay Jiro. Kaya't pinakiusapan niya si Akari na manatili sa bahay kasama niya upang matulungan siya sa mga aralin. Ngayong gabi, mahusay ang trabaho ni Akari. Nalaman ni Jiro na lumalaki si Akari kapag pinupuri kaya tinawag niya itong henyo. Ito ang nagpapasaya kay Akari. Napansin niyang pagod si Jiro dahil sa pagpapataas ng mga grado nila. Kaya balak niyang linlangin si Jiro para makapagpahinga. Si Akari at Jiro ay magkadikit. Nawala ng kontrol si Jiro at hinawakan si Akari sa ilalim niya, dahilan para mataranta si Akari. Sinabi niya kay Jiro na nagbibiro lang siya. Sa kritikal na sandali, ang pagdudugo ng ilong ni Jiro ang gumising sa kanya. Pinaliwanag ni Akari na gusto lang niyang tulungan si Jiro na makapagpahinga. Sa hindi inaasahang pagsasama, ang pinakamagandang mag-aaral na babae ay naging nahuhumaling sa mahiyain na si Jiro. Kamakailan, tinatrato ni Akari si Jiro ng mas mabuti kahit iniimbitahan siyang kumain ng tsokolete. Hindi alam ni Jiro na may gusto si Akari sa kanya. Kahit sa paghahanap online ng dahilan ng pagbabago ng dalaga. Hindi maikukumpara ang alindog niya kay May na umaakit sa maraming babae dahil sa pagiging boyish. Matapos tanggihan ang dalaga, inaliw siya ni May. Nang makita ito, pakiramdam ni Jiro ay mas mababa siya sa pag-ibig. Pagkatapos ng klase, mag-isang nakahiga si Jiro sa ilalim ng tulay, iniisip kung bakit nagbago si Akari hanggang dapit hapon. Talon. Pag-uwi niya, nagpa siya siyang maligo.
Ngunit nang hubarin na niya ang pantalon, biglang pumasok si Akari para sabihin ang magandang balita na ika-8 sila sa klase sa midterm. Excited na niyakap niya si Jiro. Pagkatapos maligo, tinulungan siya ni Akari sa pagpapatuyo ng buhok. Dito nalaman ni Jiro na kapag tinawag niya si Akari sa pangalan, mahihiya siya at hindi maglalakas loob tumingin sa mga mata nito. Samantala, natanggap ni Mei ang midterm exam rankings at agad tinanong si Shirori sa football field. Pinapaalalahanan si Shirori na dapat siyang magkusa. Kung hindi, monopolyo ni Akari si Jiro. Biglang natamaan ng football si Shirori at nawalan ng malay. Sinabi agad ni Mei kay Jiro. Pagdating ni Jiro sa healthcare room, may tubig at sandwich sa mesa. Napagtanto niyang binisita na ni Minami si Shirori. Medyo naiinis siya dahil mabagal si Jiro sa lahat. Kapag nagchat-chat, hindi sila makapag-concentrate. Iniisip ni Jiro na naaakit si Shirori kay Minami. Nag-aalala si Shirori na maagaw si Jiro ni Akari. Sa makipot na espasyo, biglang nagdesisyon si Shirori na hilingin kay Jiro na tulungan siya mag-practice ng paghalik. Sinabi niya na maaari niyang tanggihan kung nakakahiya ang kanyang mga kamay. Pero hindi alam ni Jiro paano tumanggi sa mga babaeng gusto niya. Akmang hahalikan siya ni Jiro, tinulak siya ni Shirori. Kaibigan ni Akari ay lumalaktaw sa klase at pumupunta sa silid pangkalusugan upang umidlip. Pero umalis siya dahil akala niya may nakikipagrelasyon dito. Sa takot, di sinasadyang hinalikan ni Jiro si Shirori na ikinahiya nilang dalawa. Dali-dali siyang umalis may dahilan. Pagkatapos, sinabi ng kaibigan ni Akari ang nangyari. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jiro na binisita niya si Shirori sa healthcare room. Hindi niya ito maintindihan. Sa gabi, di umuuwi si Akari at tulala sa cave, di napapansin na dito rin nagtatrabaho si Minami. Pagkatapos ng matamis na inumin, naging masaya siya. Nagpasya siyang umuwi at kausapin si Jiro, iniisip kung first love ba talaga ni Jiro. Pag-uwi niya, nakita niyang natutulog si Jiro sa sofa at sinimulan niyang i-empek ang mga damit sa paligid. Kahit matagal asarin ni Akari, hindi nagising si Jiro. Kaya hinubad niya ang damit at niyakap si Jiro. Pagkatapos, sinimulan niyang sisihin si Jiro sa pag-abandona sa kanya para maging mandev. Una, ayaw niyang matalo kay Shirori, natulog siya sa tabi ni Jiro buong gabi. Nang magising si Jiro, nagulat siya sa suot ni Akari at ginising siya. He starts to tease Jiro falsely claiming that Jiro took her first time last night, which makes Jiro very guilty. Hindi niya inaasahan na mawawala ang kanyang unang pagkakataon habang lasing. Nang marinig ito, napagtanto ni Akari na hindi niya naiintindihan si Jiro at hindi sila nagkakasundo ni Shirori sa healthcare. Silid. Inamin niya na inaasar lang niya si Jiro. Tinakpan niya ang tenga ni Jiro at sinabi ang totoo. Gustong bigyan ni Akari ng pagkakataon. Pero si Jiro ay matamlay at di pa rin alam ang nararamdaman ni Akari. Hiniling ng mga kaibigan ni Akari na pumili siya sa pagitan ni Jiro at Minami o isuko silang dalawa. Hindi agad maibigay ni Akari ang sagot. Sa huli, nagkaroon ng magandang ideya ang mga kaibigan niya. Nag-appointment sila kay Minami sa araw ng fireworks festival. Gusto rin ni Akari patatagin ang relasyon nila para hindi maapektuhan sina Jiro at Shirori. Hindi alam ni Jiro ito. Kaya habang tinutulungan si Akari magsuot ng yukata, lihim siyang nagsiselos. Sa gabi, sinamahan ni Akari ang mga kaibigan niya sa mababang mood. Malapit na niyang ligawan ang paborito niyang lalaki at hindi maiwasang isipin si Jiro. Sinabi ng mga lalaki na tumulong sa mga batang babae na si Minami ay tinawag na magtrabaho biglaan at hindi pumasok. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Akari. Ngunit nanlumo siya nang makita sina Minami at Shirori na magkasamang naglalakad. Magtatrabaho na pala si Minami at nakasalubong niya si Shirori na bibili ng isang bagay. Hindi alam ni Akari at umiiyak na tinawag si Jiro. Tinanong siya ni Jiro kung ano ang nangyari pero hindi niya sinabi. Nagmamadaling lumabas si Jiro para hanapin siya at nakita itong umiiyak sa pintuan. Inaalo siya ni Jiro at niyakap siya ni Akari, umiyak ng malakas. Matapos umiyak, kumalma si Akari. Maya-maya, nanood sila ni Jiro ng fireworks sa balcony. Sinubukan ni Akari hawakan ang kamay ni Jiro pero hindi pa rin niya magawa. Magtapat kay Jiro. Kung gusto mo ng part 2, sabihin sa komento. Kung nagustuhan mo ang video, like at subscribe para sa higit pa.